Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Isang muling maganda at mabiyayang araw sa lahat ng ating mga kaibigan at mga tagapagtangkilig na walang sawang tayo sinasamahan sa natatangi public service program. Ito ang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Pagbati ng Chow Shanghao at Ho Taki sa kapwa ko mga Filipino at Chinese sa buong bansa. Ako pa rin ang iyong agarang serbisyo lady, Dr. Hilda Ong, na nagatid ng tamang impormasyon at tamang serbisyo. Tayo ay napapakinggan sa DWBL 1242 AM band at maging sa online viewing, sa Facebook at sa YouTube. Hanapin labang ang DWBL live streaming at sa Hilda Ong, agarang serbisyo lady. Maaari nyo ring mabalikan na ating mga past episode sa TV, Radio, Hilda Ong, FB account. Ngayon ay September 7, 2023, araw ng Huwebes. Balitang PhilHealth muna tayo. Ang PhilHealth NCR nagsagawa ng Health Insurance Education Series sa mga vloggers at social media influencers. Sumailalim kamakailan ng isang social health insurance education series ang mga vloggers at social media influencer na inorganisa ng PhilHealth NCR o Philippine Health Insurance Corporation National Capital Region na tinawag na Vlogger Shine. Pamamaraan ito ng Health Insurance Agency para may paliwanag ang mga benepisyo, serbisyo at pamamaraan para mapagkinabangan ng taong bayan. Kinilala ng PhilHealth NCR ang malaking magagawa ng impluensya ng mga digital content creators para epektibo maihatid ang mensahe sa kahalagahan ng social health insurance. Naging maganda naman ang pagtanggap ng vloggers sa social media personalities kasabay ng pagsabi na handa silang tulungan ang PhilHealth para may parating sa kanilang manonood ang lahat ng tamang kaalaman ukol sa Health Insurance Agency. Nakaroon ng informative sessions, workshops at open forum na pinangunahan ng mga opisyalis ng PhilHealth NCR. Alinsunod sa Presidential Proclamation No. 162, ay inobserbahan ang unang linggo ng buwan ng Setyembre bilang Obesity Prevention Awareness Week. Isa ang obesity o labis na pagtaba sa mga pangunahing problema ng kalusugan sa bansa. Sa pagtataya ng UNICEF o United Nations, United Nations International Children's Emergency Fund, 36% ng mga Pilipino ng 20 years old below ay pawang obese. Batay sa pag-aaral, nagre-resulta ang obesity sa pagkakaroon ng sakit sa puso, diabetes, mellitus, type 2, sakit sa bato, apakto, osteoarthritis at cancer. Kaya naman ay may inahandang pakete kaugnay sa obesity na siya natin tatalakay ngayong umaga. At kasama natin si Ma'am Lynn Ibanez mula po sa PhilHealth Region 10. Maganda umaga, Miss Lynn. Ma'am Lynn, naka-off ang yung speaker, ngayong sound. Naka-mute ka. Okay. Hello, Yon. Clear na po ba? Yan. Maganda umaga. Yes, good morning po. Good morning po sa ating mga viewers at saka sa it's nice to be back here po dito, Doc Hilda, sa programa mong Health and Travel at Serbisyo Publiko. Maraming salamat po for this opportunity and once again, good morning. Yes, just sa Region 10, so far, kamusta ang marami po bang obesity dyan sa area ninyo?
As for now, Doc Hilda, hindi ko yan masabi kasi wala po kaming record ngayon kung ilan talaga yung obesity rate po dito sa Region 10. Anyway, balikan po kita kung ano po talaga yung rating po dito sa as far as kasi yung data niyan andoon sa Department of Health po. Anyway, I'll get back to you po, Doc Hilda. Dahil sa ngayon, dahil na in-observe natin ito week na dito sa obesity, ang isa nagiging dahilan dahil sa pagkahilig ng mga Pilipino sa pagkain, yung makikita natin sa handaan, sa mga piyesta, sa mga may okasyon, di ba, ang makikita natin, mas marami, more on mga pork, mga matatamis, di ba? So, yan ang sinasabi natin na yung mga health, hindi na siya tinatawag natin na healthy lifestyle. Yes, yun po, Doc Hilda. Yung nasusobrahan ata. Pero I think may mga reason din, no? May mga certain qualifications po kung ano talaga yung tinatawag natin na obesity na stage yun, di ba? Doc Hilda. Yun po yung mga overweight, yun that siguro yun. And it's very dangerous pag gano'n na talaga yung situation, pag gano'n na talaga yung ano ng isang tao, pag dumating na tayo sa ganyan na stage. Pero so far, just sa Region Net o sa PhilHealth mismo, mayroon ba tayong pakete para sa mga taong obese? Doc Hilda, depende po yan kasi yung obesity sometimes that will lead to yung mga heart attack or stroke, di ba? Yun po, sometimes, di ba, yung overweight tayo, tapos stress tayo, yun, sometimes heart attack, stroke. So we have certain packages for that. Depende po do kung ano po talaga yung sanhi, what is the reason behind bakit po siya na-admit. But as to specific po na obesity lang yung mga ganun, wala, depende po kung ano talaga yung findings or ano po yung diagnosis sa doctor once the person will be admitted to accredited healthcare facility po. So kung sakali naman sa mga nanonood at mga nakikinig sa atin ngayon at alam nila na siyempre sa titimbang sila o sa makikita nila sa sarili nila kung sila ay obese o hindi. So dito papasok ang tinatawag natin na PhilHealth Consulta Package. Kung baka magpakonsulta sila para maagapan kung ano man ang kasi sa pagpupunta sila sa mga accredited ang natin mga accredited na mga laboratory at siyempre meron tayong mga doktor na nandoon at natingin sila at ma-check ang kanilang dugo kung ano kasama sa pakete, ito ay may iwasan na makaroon sila ng malalang sakit. Tama po ba? Yes po, Doc. Yes. Kanina, yung sinasabi po natin, yung once they will be admitted, no, yung mga obese natin na mga members, if they will be admitted to higher facility, definitely they can get a benefit. Depende po yung sa findings, sabi ko kanina. But yung sa prevention, as you mentioned, it's better then because we have a different package for that. Dito po kasi, it's more on the preventive aspect na to eh. Ito po yung kung hindi pa natin malalaman, no, yung obese tayo or na-overweight na ba tayo, yun yung sinasabi mo. Dito papasok yung ating PhilHealth Consultation Sulit at Tama or Consulta because this is a comprehensive outpatient benefits, of course, as mandated by the Universal Healthcare Law. So, kasi dito po sa ating konsulta, libre, dito po yung consultation at saka kasali na po dito yung health screening, health risk screening at saka assessment. So with that, makikita po natin na ay obese na pala or overweight na pala. So kailangan po natin yan nabigyan ng ito talaga yung diet niya, parang ganon. So because aside from that, pwede natin ma-check because may libre din na mga selected laboratory and diagnostic test at saka yung mga, of course, the drugs and medicines. So follow po yan if ever may findings na po. So yun po yung ka-importante po sa ating konsulta. Kaya we encourage all the members po, Doc Hilda na as well as yung mga viewers natin ngayon, na dapat po sila magpalista sa pinakamalapit nila na consulta provider or yung choice po nila na isang accredited na consulta provider. So, ibig sabihin, kailangan nila magpalista muna bago saan sila magpapalista muna? Yes po. Sa registration po sa ating consulta provider, pwede po sila mag-register through online registration.
pwede po din sila po, Doc, assisted registration. So through online po natin, pwede sila mag-login po sa ating website at www.philhealth.gov.ph at saka dito doon sila papasok sa ating PhilHealth member portal. No, ang PhilHealth member portal, pwede sila doon, Doc, mag-login. Tapos importante nga, naka-register din sila sa ating PhilHealth member portal at saka kailangan yung PhilHealth identification number niya. No, sa PhilHealth member portal kasi it's very easy for them to register kasi andoon na po lahat yun eh. May instruction doon kung ano po yung i-click nila sa ating PhilHealth member portal. So, yun po yung first po natin na doon po sila pwede magpa-register. And then secondly, pwede din sila doon sa, may mag-assist sa kanila sa kanilang registration. So, pwede din po yung mag-assist sa kanila, pwede doon sa ating local health insurance offices, pwede din mismo doon sa ating mga consulta providers. They could also assist kung hindi pa masyadong techy, hindi maka-login po sa aming website. Meron din tayong paraan. Pwede doon mismo sa office na magpa-register kahit sa ang local health insurance offices at saka sa ating accredited na consulta providers po. Paano naman, Lynn, kung isang dating miyembro, sabihin natin, sinabi ko dating miyembro dahil di na siya naguhulog, dahil wala siyang trabaho, so i-stop niya sa paghuhulog sa PhilHealth. Ngayon, gusto nila pumunta o makapag-avail nitong PhilHealth Consulta Package. Sila po ba ay maaari din po ba magpa-register pero wala silang hulog sa PhilHealth? Okay. That's a very good question, Doc Hilda. Kasi itong consulta package po natin, this is exclusive for all PhilHealth members. Kaya nga tinatawag siya na consulta package. It's a package. This is part of the benefit package na pwede ma-avail sa ating mga miyembro. So for them to avail, kailangan po sila magpamiyembro ng PhilHealth. Now, base sa batas, basehan po natin Universal Healthcare Law, hindi po hadlang talaga yung wala kayong hulog kayong kulang yung contribution. Unlike before na we need to follow certain that eligibility rule thing, diba? Yung 3 within 6, tapos 9 within 12, yung ganon. But with the universal healthcare, wala na po yan, Doc. So anyone, all Filipinos, anytime, they could avail the benefits. They could be covered by PhilHealth. But ito lang po, Doc, we encourage them to pay, especially na lift na po yung state of emergency po natin ngayon, di ba? And we do not know kasi kung kailan babalik po yung penalty. Because based on the law, nakalagay din doon na may penalty talaga, may corresponding penalty for those who fail to pay their premium. Now, for the employed sector, automatic na po yan. Nakapending pa po ngayon ang ating mga voluntary at saka mga self-employed individuals. Now, back to consulta. Now, once member na po siya sa PhilHealth, kahit hindi po siya naghulog, as long as member po siya, then qualified po siya na maging miyembro, magpalista sa isang akreditado na consulta provider. So, yun po. Importante lang na talaga, isa lang po talaga importante is kailangan miyembro po siya ng PhilHealth. Kasi kailangan po doon yung PhilHealth identification number niya. Pero hindi pa kung sakali pumunta sila sa ating provider at hindi pa siya hingan ng sabihin natin, kasi dati talagang may sila na pakita muna yung latest 6 months contribution. So pagka dito sa consulta package, hindi po ba sila hihingan ng proof of sila ay nagbayad sa PhilHealth? Hindi na po, Doc. Importante po doon is that miyembro lang sila sa PhilHealth. Hindi na po kailangan yung kailangan pa nila na yung premium nila, hindi na po sila hanapan ng kanilang premium. Ang question lang is PhilHealth member pa po sila kasi hindi po sila pwede mag-register without the yung kanilang PhilHealth identification number. So importante po 'yan. So hindi po ba kayo nakakaranas o wala ba kayo natatanggap ng complaint sa mga member yung na natatigil sa paghulog
and then biglaan na magpapa-opera sa isang private hospital. Sabihin ng private hospital, ay hindi kita mabibigyan ng PhilHealth dahil kulang ang hulog. So, syempre dito naman meron sa ating mga miyembro na hindi nila alam na dahil dito sa Universal Healthcare Law ay all Filipinos kapag kayo nagkasakit, ma-avail po ninyo yan. Pero meron iba, hindi nila alam. So, ganun ang ginagawa ng mga private hospital. So, paano natin matutulungan yung isang pasyente na walang alam dito sa batas na to? Okay po, Doc. Hello? Yes, Lynn? Yes po. Ngayon kasi, meron po tayong mga ginagawa na mga information campaign to inform all the members po na hindi na talaga hadlang yung walang contribution na for them not to avail the benefits. Okay? So, and aside from that, sa mga hospitals naman po din natin, meron pong mga strategies na ginagawa po ang ating Regional Vice President, si RVP Delio Aceron. Kaya meron po siyang tinatawag na kamustahan sessions sa ating mga hospital. Meron din tayong constant communication po, mga orientation sa ating mga partner hospitals for them to know na hindi na talaga hadlang yung contribution po nila, na hindi talaga na for them not to avail the benefits. But then again, during our orientation, we really inform all our members na kailangan din talaga nilang bayaran because later on, they will be billed. Talagang may billing na ibibigay sa kanila. Baka ma-shock po sila do kasi doon sa billing nakalagay na po doon, but if i-lift na po yung diba, may penalty na, so nakalagay na po doon sa billing nila yung penalty. That's why we will inform them na being a responsible member, kailangan talaga nila magbayad monthly ng kanilang premium. Although again, it is not an hindrance for them to avail the benefits, but we have to pay to avoid bigger mga penalties. Yun lang po yun. Kasi di natin kasi andun yan sa batas eh. Sisilingin din tayo niyan. Tapos yun, bigyan talaga sila ng billing. So yun lang po yung campaign po namin sa ating mga miyembro. So basta in time of emergency at talagang walang hulog ang ating mga miyembro, pwede pa rin ninyo ma-avail ang benepisyo. So let's say kung biglaan kayo napasok sa ospital, pwede pa rin ninyo sabihin doon sa ospital na under the Universal Healthcare Law, dapat bigyan mo ako ng benepisyo. Pero once na kayo nakalabas na po ng ospital, dapat sana tulungan din natin ang PhilHealth na bayaran ninyo yung mga nararapat ninyong bayaran. Pero inuulit namin ni Ma'am Lynn, basta kung kayo ay nagkasakit, biglaan, makaka-avail po kayo. Yung nga lang, naiipon ang yung utang plus interest plus penalty. Yung penalty po, yes. Yun po yung, that's the beauty of the Universal Healthcare Law because of that immediate eligibility, immediate coverage to all Filipinos. Diba? So, yun yung sabi mo kanina, so hindi hadlang yun, so they could avail immediately kahit sa ang hospital as long as akreditado po ni PhilHealth. But again, responsible member tayo, being a responsible member, babayaran natin yung premium po natin para wala na pang problema in the future. Kamusta naman ang information education campaign na naganap diyan sa inyo? Yes, yung mga campaign po natin, para po sa ating mga miyembro to inform them with regard to the updates po ng PhilHealth, saka ano po yung nagagawin nila. So, meron tayong mga forum like mga peers forum na ginagawa ang ating collection section at saka mga forum din sa ating ginagawa sa ating mga local health insurance offices. Kami naman dito po sa region, kang Sir Delio, tumututok siya doon sa ating mga partner hospitals, sa ating mga stakeholders. Whereas kami po dito is like through your program, isa rin ito na platform na ginagamit namin to inform our members po na ito po yung gagawin nila at saka at mga programa at saka updates sa PhilHealth. And of course, yun, mga radio programs po natin. Yun po yung we have different platforms po, different channels so that we could address, we could update all our members po.
At kamusta naman po? At kamusta naman ang yung mga dumalo dito sa education campaign? So mas naintindihan na nila ang mga kung ano mga benepisyo na makukuha nila sa PhilHealth. Yes, of course naman, Doc. And we are very much grateful po sa ating mga ginagawa. Of course, hindi naman pero kami din, we are happy po na matulungan po ang ating mga miyembro. No, just like yesterday, si Sir Delio po nagkaroon ng kamustahan sa ating partner hospitals naman, sa Misamis Oriental Provincial Hospitals. And they are very much grateful for that strategy kasi if may mga issues or mga concerns yung mga hospital po natin with regard to claims, na-address ka agad. Kasi itong forum po natin, hindi lang po ito exclusive for the members for updating. That's why we also included our partner hospitals so that we will know ano po yung mga issues, ano po yung mga concerns nila para po ma-address agad dito po sa Region 10. That's why in relation to that, ang ating pong RVP ay nagkaroon po siya ng, again, exclusive email po para sa ating mga miyembro, para sa ating partner hospitals, para ma-email kaagad sa kanya yung mga issues, mga concerns po nila, or if ever they have complaints po. Kaya po nabuo po yung action agad na email po na direct po yan sa ating RVP. So, kaya nakikita ko talaga ng ating RVP na si Sir Delio Aceron ay talaga umiikot dito sa Region 10 at sa mga hospital naman, wala na naupo siya. So, wala na problema. Wala na, kumbaga, yung complaint sa delayed payment sa kanila. So far, na-solve na yan. Slowly po, Doc, although nag-start pa to, but last year po, sa pag-start pa niya dito, nag-start din tayo ng kamustahan. Yes po, umiikot po siya. Last week, Bukidnon, then Ozamis, ngayon dito naman siya sa Cagayan de Oro. So, iniikot po niya lahat ng ating mga local health insurance offices. Now, there is no such thing as ma-overnight, ma-perfect po natin. Automatic 100% po ang apply po lahat if ever may mga claims po tayo because meron po tayong tinatawag po ng reconciliation sa lahat ng mga claims. But at least for now, slowly po ina-address po natin lahat at saka binibigyan talaga po niya ng focus so that wala pong masabi po ang ating wala pong mga complaints po ang ating mga partner hospitals. Talagang hands-on talaga ang ating RVP. Yes po, Doc. Yes po, Doc. And then dito dito sa Region 10, tuloy-tuloy pa rin ang ang forum ninyo, pagpapakilala dito sa konsulta package. So far, marami tabo ba nagpa-accredit? Yes po, Doc. As for now, as of the month of April, meron po tayo, June pala, 106 na accredited consulta providers with a total of 1.9 members po. So, but still, yung 106 na yan, hindi pa kami nag-stop to accredit. Because the more consulta providers na pwede nating ma-accredit, the better po, Doc. Because we could help more members para po na marami pong miyembro na makapalista kung marami tayong consulta providers na akreditado po. Kasi itong consulta talaga, Doc, kung ma-implementa po ito, sinasabi natin ito paulit-ulit. There will be, ito po yung malaking change po sa ating healthcare system in the Philippines. Kasi hindi na po tayo dumiretso sa accredited hospital, but we will go dadaan po tayo sa isang consulta provider. Importante lang talaga, Doc, na yung consulta, yung member at saka yung beneficiary po nila, kailangan po or dependent po nila, kailangan talaga magpalista, importante, sa isang PhilHealth consulta na kanilang choice. And importante pala, hindi ko nasabi kanila, for them to avail the consulta benefits, kailangan sila mag-secure ng authorization transaction code prior to availment of consulta services. So, makuha nila itong ATC na to through assisted generation sa facility or assisted generation po sa PhilHealth, sa local health insurance offices po natin. Ngayon ay nasa buwan ng September na tayo. Kadalasan, pag month of September, dito pumapasok ang problema sa mga pasyente nagpapahemodialysis. Pero sa ngayon,
wala na tayong problema. Yes, regarding sa hemodialysis, yun po, it's yun po yung good news po no sa ating mga miyembro. It's because especially sa ating mga dialysis patient kasi na-extend na po yung ating number of days yung sessions from 90 days naging 156 days na po siya. So yung per session po natin, Doc, that's 2,600 pesos. If we're going to multiply that to 156, that is almost 400,000 po ang pwede makuha sa ating mga dialysis patient every year. So, malaking tulong talaga yan. Sa minimum amount po na binabayad nila, yung 4% po, they could get as much as 400,000 for all the dialysis patients po natin. So, that's really a very good news. At saka, malaking tulong po yan sa ating mga dialysis patients po, Doc. In fact, we received testimony para sa ating, galing sa ating mga dialysis patient na grateful po sila. Malaking tulong talaga itong extension ng number of days, number of sessions sa ating dialysis, sa ating hemodialysis po. Oo, imagine mo din kung sa 4%, kung sa mawalang trabaho pero sila yung nagbabayad 4,800 a year. Tapos ang laki naman ng share naman ng PhilHealth. Yeah, yung dialysis to, kung if you count to be exact, that's 405,000 po yung makakuha nila. That's on top. Halimbawa, magkasakit sila, hindi na natin ano. So, on top of that, they could still avail the other benefits po ni PhilHealth. So, pwede po yun. So, yun po talaga, malaking tulong talaga. That's why we're very much thankful po din sa na-approve na po yung extension po sa ating hemodialysis sessions. Kasi po sa At din, pero nagtatanong kung may pagkakaiba ba sa benepisyo sa mga self-paying members saka sa employed members kung saan yung meron silang employers na nagbabayad para sa kanila. Kumbaga may sharing, di ba? Yes po. Sa ating namang with regard to the sharing, yes, sa ating employed sector, yeah, 50% po sa ating employee at saka 50% po sa employer yung share nila. But with regard to the benefit, pare-pareho na po, Doc, yung benefits po natin, regardless po kung how much po yung contribution nila. We have uniform benefits for everybody, for all PhilHealth members, even po yung mga indirect contributors, yung pong sinasubsidize by the national government, at saka yung direct contributors po natin, pareho po yung benefits na makuha po nila because PhilHealth is a social health insurance po. So pareho po tanan. From the inpatient, they could also avail the outpatient benefits, yung ating mga catastrophic na mga illnesses, everyone could avail that, all members could avail that. At saka yung mga MDG benefits po natin like maternity, prenatal, TB-TOTS, lahat. And of course, that includes the PhilHealth Consulta benefit package po natin. So, yun no, for the past 28 years since the establishment po ni PhilHealth, PhilHealth has actually expanded and improved the benefits no, that it inherited from the old Medicare program. So, para from, yun na nga yung sinasabi ko na benefits nila, and all of these benefits will be enjoyed sa ating mga miyembro po. That's why yun lang yung ano namin sa kanila is that we need to do our obligation also no, being a responsible member. Dapat kasi maging responsible member tayong lahat para kasi ang si PhilHealth katulad sa mga nagpapahemodialysis alin lang ang kanilang contribution pero ang labas po ng PhilHealth ay malaki. So, yung mga walang sakit, yun ang nagko-contribute, doon nagagaling din ang pera ng PhilHealth. Aside, syempre, from meron from PCSOs, from PAGCOR, pero syempre, mas malaki dapat galing sa mga miyembro. At sa mga ano naman, pero sa mga kasambahay, kapag sila nagkasakit, doon lang nagkakaroon ng iba. Mas maraming benepisyo ang nakukuha nila? Hindi naman po, Doc, maraming benepisyo po ating kasambahay. As mentioned kanina, we have uniform benefits po for everybody, for all the members. Kaso yung kasambahay po natin is that once their salary, the difference lang sa ating kasambahay is yung sa salary po nila.
Kasi po, yung if their salary is below 5,000, yung bayaran nila sa premium, the entire premium will be shouldered by the employer. Yun lang yung difference. Although employed sila, direct contributor sila, but their premium, hindi po yan i-subsidize sa kanilang employer if yung salary nila is, wala po silang share pala if yung salary nila is 5,000 below. Yun lang po yung difference. But kung 5,000 above na po, that's the time na 50% sharing. Yun lang yung difference sa ating kasambahay. But as to the benefits, pareho po yan lahat do. Uniform po yung benefits po natin. Pero, di ba meron tayong kapag sila na-admit sa mga government hospital, so dito sila makakapag-avail ng no balance billing? Meron pa rin po ba? Yes, the kasambahay could avail the no balance billing as well as po the other members po do. Lahat ng members could avail the no balance billing as long as they will be confined in a government hospital, tapos ward type accommodation. Not only kasambahay, but lahat po ng miyembro that includes direct contributors at saka indirect contributors. With, of course, yung sa Universal Healthcare Law po natin, Doc, andun po yan lahat. So, uniform benefits na po tayo. Unlike before na only a few members could avail the NBB. May selection, may mga lang, like yan, kasambahay, the senior citizen, and the employed, they could not avail the NBB. That was before. But with the Universal Healthcare Law, lahat na po na miyembro could avail the NBB, the no balance billing, as long as, again, na-confine po sila in a government facility at saka ward type accommodation. Yan po, at least nakikita nila na may mga kapag indigent at nasa government hospital, doon makakapag-avail sila ng no balance billing. Ma'am Lynn, meron po ba kayong mensahe o activity dyan po sa Region 10? Siyempre po sa ano ba ngayon ang ginagawa ng ating RPP sa sobrang busy. Di na kami nakikita. Sige lang, magbakasyon naman kayo. Well, anyway, thank you so much, Doc, for this opportunity, and malaking tulong po talaga ito para po ma-inform po ang ating mga members. This is a very good platform kasi national coverage po kayo eh. It's a very good platform to inform our members po regarding po sa update ng PhilHealth, especially now that we are talking different topics dito sa programa mo. Kahit anong topic, so iba-iba. So that's why na happy po kami na nagbabalik po yung nakasali kami dito sa programa mo. And sa ating pong mga miyembro, we encourage them again na please do register sa ating pinakamalapit, sa inyong pinakamalapit na consultant providers. Kayo po ang pipili kung saan po kayo mag-register sa inyong consultant provider because meron po tayong complete list sa ating consultant providers nationwide. By the way, yung 106 na sinasabi ko kanina, Region 10 lang po yun ang figure. But for the complete list po sa ating accredited na consultant providers, you can visit our website at www.philhealth.gov.ph. Andun po lahat, and then you can choose kung saan po kayo mag-register kasi it's very important for us to be registered under the consultant provider so that we could avail the 13 laboratory na free services at saka yung ating mga selected po na mga medicines po na pwedeng mabigay sa ating consultant providers. And sa ating pong mga lahat ng mga members, especially for the direct contributors, please do pay regularly our premium contributions to avoid further penalties. Thank you so much, Doc. And sa ngalan po ng aming Regional Vice President, Delio Aceron II, ako po si Merlin Hinaka Ibayas, ang nasasabing beneficium PhilHealth, servisyong PhilHealth, beneficium inyong Malaoman. Thank you so much, and once again, good morning. Maraming salamat po kay Marlene Ibanez. Tawag ko sa kanya, Lynn. Lynn Ibanez, ang pinakamagandang spokesperson ng Region 10. O, di ba? At hopefully, magkita tayo next month. At, Yes po. At alam mo, Ma'am Lynn, ako'y happy today, Walang problema ang yung internet connection. Kanina lang. Nashock ako kasi off and on. Anyway, yes po, tuloy-tuloy. Thank you so much. Yes, tuloy-tuloy pa yan. Tuloy-tuloy ang ang ating talakayan at para mas lalo maraming
mga member ng PhilHealth at mga hindi nagpapamiyembro, para at least sila ano kahalagaan kapag kayo ay naging miyembro po ng PhilHealth. Kaya kung meron po kayong mga katanungan o gustong linawin ng mga bagay-bagay, huwag kayong mag-atubili, magpadala ng mensahe sa ating mga social media account at asahan natin na ipaparating natin ito sa PhilHealth. Ito ay bahagi ng pagbibigay ng serbisyo publiko at hangarin ng PhilHealth na kayo ay mapaglingkuran dahil mas pinalawag at may bagong benepisyo para sa ating mamayang Pilipino. Kaya kami po kasama ko po si Ma'am Lynn Ibanez. Kami po ay nagpapaalam na po sa inyo at magkita-kita muli po tayo sa susunod na talakayan PhilHealth. Sa ngalan ng ating mga kasama sa produksyon, William Maglenten, ating writer-researcher, at Ma'am Elsa Cirilio Jodeda, sa ating mga technician po ng DWBL 1242, ako pa rin si Dr. Hilda Ong, ang iyong agaran servisyo lady na naghahangad ng isang maganda at makulang araw para sa iyo at sa mahal sa buhay. Bye! See you again! Bye-bye po. Thank you so much. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr.